Piping usal ni Dayan sa sarili. Naiisip na ngayon ni Dayan na maaaring may kinalaman nga ang papa niya sa nangyari kay Russell. Kailangan niya makaalis ng Amerika sa lalang madaling panahon at kung kinakailangan hindi malaman ng papa niya. She don't need to pack her things up. Pwede siyang bumili kahit saan man niya gustuhin. She called her closest friend that's working in a travel agency and booked a flight to the Philippines. Maybe it is about time for her to face her husband's other woman. Wala namang kaalam-alam si Sr. Maximilian sa ginawa ng kanyang anak. Ang alam niya, nagna-nightlife lamang ang anak niya at dahil alam niyang kailangan itong mag-move on sa pagkawala ng sanggol na siyam na bonding dinala nito, ay hinayaan na lamang niya kahit sabihin pang hindi na sila nagkikita pa sa bahay. Tagumpay naman ang operasyon na ginawa nito. Na sinagawa ni Russell, na ilipat na rin siya sa recovery room. Si Angel kasama ni Angelo, hindi na rin umalis sa tabi niya. Nakatulog si Angelo kaya't nilagay ito ni Angel sa tabi ni Russell sa kama. Hindi talaga maitatanggi na mag-ama nga ang dalawa. Dahil para silang pinagbiyak na bunga. Napaluhang bigla ang dalaga. Sobrang natatakot siya kanina nang mabaril si Russell. Nang saluhin nito ang batang dapat sana ay para sa kanya. Alam kong mali. Alam ko na hindi dapat, Russell. Pero ang isiping sana'y buo tayo ni Angela bilang isang pamilya ay hindi ko maiwasan. Kay tagal na ng panahon na pinilit kong kalimutan ka. Pero kapag naalala ko ang maligayang sandali ko sa piling mo, kapag naalala ko kung gaano mo ako napasaya, pakiramdam ko bumabalik ako sa pagiging tanga. Piping usal ni Angel na lohaan pa rin. Alam kong sa kabila ng lahat, alam kong karapatan mo pa rin na makilala ang anak natin, ang anak mo sa akin. Natawagan na rin ni Angel si Magdalena. Napaalam niya na rito ang nangyari sa resort kanina, kaya hindi na nagulat pa si Magdalena na makita ang mag-iimbestiga ang mga pulis doon. Angel? Marahang tawag ni Russell nang magising na ito. Russell! Tugon ang dalaga at lumapit na dito. Pilit na inaabot ni Russell ang kanang kamay ng dalaga. Nagkaanak ba tayo? Unang tanong nito. Naging tahimik ng buhay ko at ang buhay ng anak ko. Kung gusto mong habang buhay nang huwag ipaalam sa akin ang tungkol sa bata, pagkakait mo ba sa kanya ang pagkakataong may amang kikilalanin? Ganun na lamang ba yon, Angel? Sige nga, Russell. Tell me. Tell me why my son needs you. You will be there for him? Paano ko nasanay na sa iyong anak ko at hahanapin ko nito? Nagkataong kailangan ka rin ng anak at ng asawa mo. Paano si Angelo? Paano ko sasabihin sa anak ko na minsan naging kabit mo ko kaya siya nabuo? Sabi ni Angel na bigla na naman napaiyak. Kaya naman na mapansin ni Rosa na nasa tabi niya si Angelo ay pilit siyang bumangon upang kahit ngayon lamang ay mahawakan niya, mayakap at mahagka ng anak sa kauna-unahang pagkakataon. Dahilan upang dumugo ang opera niya sa likod. Napangiwi pa si Russell at bigla na lang napaluha nang mahawakan niyang isang taong gulang na bata na ngayon lamang niya nakita. God knows that I've looked for you. Angel, alam kong mali ang paraan mong mahalin ka, pero yun lamang ang tanging paraan upang maging akin ka. At handa akong gawin ang lahat upang muli ay ibigin mo ako sa ngalan ng ating anak. Alang-alang man lamang sa kanya. Kay Angelo, luhaang sabi ni Russell, bagay na kumurot sa puso ng dalaga. Nagsimula kang pumasok sa buhay ko na puno ng panlilinlang. Akala ko ako lang, na ako lang sa buhay mo, Russell, na ako lang dyan sa puso mo, pero nagpanggap ka eh. Sana nga inalam ko muna ang motibo mo, ang pagkatao mo. Magsisisi ka pa ba ngayon nandito na ang bunga ng ating pagmamahalan? Sabi ni Russell at hinagka ng anak. Di na nakapagsalita si Angel. Si Angelo ang lakas niya at ito rin ang kahinaan niya. Si Angelo, siya na lang ang naging tama sa buhay ko. Siya lamang, Russell. Tugon niya at akmang kukunin na sana niya ang bata na aksidenteng nagkalapat ang kanilang mga mukha. Angel, mahal na mahal pa rin kita. And I miss you so much, just so much. Mali sa mata ng Diyos at mali rin sa mata ng mga tao. You're married, Russell, at di ako homewrecker upang patulan ka pagay yung batid kong may asawa ka. Salamat sa pagliligtas sa aking buhay. Amanos na tayo. Akin ang anak ko.
sabi ni Angel at pinilit niyang agawin sa mga kamay ni Russell ang bata dahilan upang magising ito. At nang makita si Russell, bigla na lang itong napaiyak. Kaya wala nang choice si Russell kundi hayaan na lamang ang anak na makuha ni Angelica. Siyempre, di siya kilala ni Angelo para mangilala sa kanya. Kahit masakit, kahit posibleng ilayo muli ang dalaga ng anak sa kanya. Angel, mahal na mahal kita. Ikaw lang at di ang asawa ko. Mahal kita, Angel, kahit nung kayo pa ni Alfred. Sabi ni Russell, bagay na ikinagulat ni Angel. Di na muna nakapagsalita si Angel. Alfred's my cousin. Naset up ako ng asawa ko kaya kami naikasal kahit ayaw ko. Pinikot niya ako. Noon pa man, Angel, mahal na kita. Ngayon mo sa akin sabihin, kasalanan ko bang ipaglaban ang pagmamahal ko para sa iyo? Mali pa rin, Russell. Mali kasi dahil doon naging kabit mo ako. Dahil doon naging bastardo pa rin ang anak ko, sabi ni Angel. Akmang lalabas na siya kasama ni Angelo nang biglang tanggalin ni Russell ang dextrose sa wrist niya at mabilis tumayo upang pigilan ang mag-ina. Nang maabutan niya si Angel, agad niya tong niyakap mula sa likuran. Angel, please stay. Don't leave me. Hindi ko nakakayanin. Huwag niyo na akong iwan, sabi ni Russell. At nang lingunin ni Angel si Russell, napag-alaman niya na mumutla ito dahil dumugo ang sugat niya. Russell? Sabi niyang hindi na alam ano ang gagawin. Habang buhat si Angelo, inalalayan niyang makabalik ito sa kama. Russell, you're bleeding. At pinindot niya ang emergency buzzer, kaya agad naman nagsilabasan ng mga doktor. Nang makarating si Diane, dumiretso siya sumakay ng cab upang magpahatid sa ospital kung saan nakakonfine si Russell. Ayon mismo sa private investigator na kinuha niya. Pagod na pagod si na Angel at ang bata, kaya tinawagan niya ang yaya ni Angelo dahil buong araw na aniyang na-breastfeed ang bata. Gusto mo bang kumain? Tanong ng dalaga. Tumango naman si Russell, kaya sinubuan na lamang niya ito. Si Angelo naman nasa yaya na nito. Nalaman din ni Diane ang room number ng asawa, kaya naman nagmadali siyang maglakad tungo doon. She didn't knock at the door. Marahan niyang piniit ang seradura at nakita niya sinusubuan ni Angel ang asawa niya. Ang kapal ng mukha. Walang gatol na sabi ni Diane na nagpagulat sa dalawa at mabilis nilapitan si Angelica saka hinila sa buhok at pinagsasampal. Diane, stop it, sabi ni Russell. Nagpaubaya naman na muna si Angel knowing na nagkasara na sila dati dito. Maybe she deserved it. How dare you? Sigaw ni Diane sa dalaga. Ang kapal din ng mukha mong pumarito. Nagpumilit na namang tumayo si Russell upang awatin ang asawa kahit pa nahihirapan. Diane, for God's sake, just stop it, please. Sabi ni Russell na ngayon pamagitna sa dalawa. Ako pa ngayon, Russell. Ako pa ang aawatin mo. Lohaang sabi ni Diane. Diane, I've asked her to stay with me. Walang kasalanan si Angel. Malumani na sabi ni Russell. Ngunit wala nang pakialam si Diane. Galit na galit siya at labis na nga nasasaktan. Of all people that I could possibly see here, siya pa? Ganun na ba kakapal ang mukha ng mistress ngayon? Sabi nito at bigla niyang pinadapuan na malakas sa sampal sa mukha si Angel. Labis na nasaktan si Angel sa ginawa ni Diane. Lumaban na siya ng sampalan. Nobody has the right to hurt me physically, Diane. And not even you. Unang-una, hindi ko alam na may asawa siyang tao. Pangalawa, hindi ko ginusto na maging kabit lang. Pangatlo, hindi ko kasalanan kung bakit akong mahal ng asawa mo. Hindi ko pinagsiksikan ang sarili ko sa kanya. Sigaw ni Angel kay Diane. At nagkasabunutan sila. Nasasaktan ang sugat ni Russell kaya hindi siya makaawat sa dalawa. Kabit ka lang. Hindi mo na yun mababago pa. Querida, malandi, mang-aagaw, immoral ka? Sigaw ni Diane. Pero hindi desperada, tugon ni Angel. Nalalo pa namang nagpainit sa ulo ni Diane. Ako na ang desperada. Dahil kahit ano paman, asawa ko si Russell, ikaw. What do you call yourself? A mistress? A whore? Or should I say, disgrasyada? Sabi ni Diane na nakatas pang kanang kilay habang nagsasalita. Bigla namang natahimik si Angel. Sino nga ba naman siya para sumagot pa? Diane, tumigil ka na. Pwede ba? Pakiusap ni Russell. Get out of here. Pagtataboy ni Diane kay Angel. Aalis sana si Angel nang biglang pumasok si Angelo, buhat ng yaya nito. At nang makita ni Diane ang bata na kamukhang kamukha ng asawa, lalo naman tong nagpagalit sa kanya. Sa sobrang galit niya, nais niyang sumigaw at magwala.
Ikaw ang umalis dito, Dayan? Sabi ni Russell at ngayon, halos mamilipit na to sa sakit sa dugo ang sugat niya. Russell, nag-aalalang sabi ni Angel. At dadamayan saan niya ito nang bigla siyang itulak na Dayan. Stop acting like a concerned wife, sabi niya dito. Dayan, you better start acting like an honorable wife and stop making yourself like a desperate mistress na takot maagawan ng asawa. Ngayon pa lang, iyong-iyo na yung asawa mo, isaksak mo sa baga mo. Matari na sabi ni Angel at mabilis nang kinuhang anak niya saka sila lumabas na. Tiningnan naman ni Russell na masama ang asawang nag-uusok na ang ilong sa galit. Natatawa naman si William habang tinitingnan ang hawak ng marriage certificate ni Dayan at Russell. Ano kaya magiging reaksyon ng isang taong galit sa kapwa niya mistress kapag nalaman niyang kalokohang ginawa ko? Sabi nito habang nagsindi ng sigarilyo. Russell, I am your wife and I deserve to be defended by you. But you were on your with other woman's side? Galit na sabi ni Dayan. Buong buhay ko wala akong ibang ginawa kundi mahalin ka. Gawin lahat kahit paulit-ulit na ako nagpapakababa para kahit minsan man lang matutunan mo rin akong mahalin. Na matutunan mo rin akong tingnan gaya ng nagagawa mo sa babae mong yon. Dayan, eto na naman tayo. Isusumbat mo na naman sa akin ng mga bagay na kahit kailan hindi ko hiniling mula sa'yo. Hindi ko kasalanan bawat pagdurusa mo. Dahil bawat sandali ko sa piling mo, katumbas noon ay kalungkutan ko. Kalungkutang tayo kong nadarama dahil ikaw ang dahilan kung bakit hindi na pa sa akin si Angelica noon pa man. You ruined my life. You manipulated me. Kayo na makasarili mong ama. Na walang ibang alam kundi konsentihin ka. Wala kang karapatang isumbat sa akin ang lahat dahil kahit kailan, hindi ko hiniling na mahalin mo ako. Galit na sabi ni Russell dito. Kaya naman agad ding napaluhod si Dayan sa harap nitong luhaan. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin upang mapatawad mo. Basta't wag mo lang akong hihilingin na palayain ka. Wag mo lang akong iiwan. Wag ka lang mawala sa akin dahil kakamatay ko, Russell. Nagtungo kami ni Papa sa Amerika upang maging ligtas ang pagdadalang tao ko. Dahil alam ni Papa na kapag ako'y nanatili dito, masasaktan niyo lamang ako ni Angelica. Masayang-masaya ako dahil batid ko na anak lamang natin ang magbubuklat sa atin. Na baka pag nabigyan kita ng anak, baka matutunan mo rin akong mahalin. Pero bakit ang damot sa akin ng tadhana? Kinuha ng Diyos ang tahi ko sanang kakampi. Ang anak ko. Ang anak natin ay wala na siyang buhay na mailuwal ko. And I was mentally affected, emotionally, just so much mentally. I have a nervous breakdown that leads me in a coma for more than 2 years. Namatay ako, Russell, pero wala ka sa tabi ko. Di mo ako sinundan, di mo man lang ako hinanap. Sobrang parusa naman yata yun. Pero wala ako ibang ginawa kundi unawain ka pa rin dahil alam ko, kasalanan kong mahalin ka. Ang ipagkait sa iyong pagkakataong dapat sana'y siyang nakatuluyan mo. Sabi ni Dayan. Di na alam ni Russell kung ano nga bang nararapat niyang maramdaman sa narinig mula kay Dayan, but he ends up hugging her. She is still his wife though. I'm so sorry about what happened with our child, but wherever he is by now, he is happy with God. That's one thing I'm sure about. Sabi ni Russell. Di na kumibo si Dayan. She needs to make her trust him. Hindi ko kailanman mapapayagang mapunta ka sa babaeng yun. There is no way in hell. Sabi ni Dayan sa sarili niya. Dayan, may anak kami ni Angel. Kailangan ko siyang panagutan at panindigan para sa anak namin at alang-alang man lang sa kaligayahan naming pareho. Dayan, we need an annulment. Mahinahong sabi ni Russell. But what about me, Russell? Hindi ba importante ang feelings ko? Para naman ako, sabi ni Dayan. We've had our legal separation paper 2 years ago at maraming nangyari sa atin. Dumating yung time na nabuntis mo ko at ramdam kong minahal mo rin ako. Why do we need an annulment if we could start all over again? Let's make this marriage work. May anak kayo ni Angelica? Fine. Pwede kang maging ama sa anak mo or better yet, kunin mo siya. I can be a mother to your child. Siya na lang kapalit ni JR sa atin? Sabi ni Dayan. Dayan, are you out of your mind? Ilalayo mong bata sa tunay niyang ina. Do you think that's possible? Of course not. Sila ang nais kong makasama at hindi ikaw, kaya please, utang na loob, set me free, Dayan. Set yourself free. Umiling si Dayan. Never, sigaw nito at saka mabilis umalis. Napatakbo sa labas ang silid ni Russell sa ospital. Si Russell naman sumasakit na ang ulo kakaisip.
Nasasaktan si Angel nang maalala ang mga pinagsasabi ni Diane sa kanya kanina. Napaiyak siya habang hawak ang ulo na nananakit na kakaisip. Ngayon niya na lamang wala siyang laban kay Diane dahil ito at ito pa rin ang legal na asawa at siya isang kabit na naanakan lang. At ang pinakamasakit, si Baby Angelo ay naging bastardo. Patawarin mo ako anak, I am so sorry. Ani ang umiiyak. Gusto niyang magpakulong kanina sa mga bisig ni Russell. Gusto niyang alagaan ang lalaking mahal niya. Pero ano nga ba ang karapatan ng isang kerida upang gawin niyo na hindi nagkakasala sa totoong may karapatan sa kanya? Mahal na mahal pa rin niya si Russell. Sobra-sobra. Si William ay ang lalaki nagmamahal kay Diane noon pa man. Ngunit kahit kailan hindi siya nito gusto at si Sr. Maximilian mismo ang nagpadispatch siya sa kanya. Halos mamatay siya nang dahil sa pag-torture sa kanya ng mga tauhan nito. Isang makapangyarihang tao ang nakapulot kay William na siyang dahilan kung bakit nakaganti siya laban sa mga ito ng palihim. Ang pagpapapeke ng kasal ni Russell at Diane, ang lihim na pagbili ng mga shares sa company ng mga to. Natawa siya habang tinitingnan ang hawak na fake marriage certificate ng dalawa. If you thought that you are the legal wife, Diane, well then you're wrong. Probably wrong, dahil walang bisang kasal ninyo. Sabi ni William habang nakasanda ng likod sa kanyang swivel chair. Pinapalitan niya ang hurado na magkakasal sana kina Diane at Russell noon, isang peking hurado. Pinahanap naman ni Alfred si Angelica nang malaman niya, tinakwil pala to ng sariling pamilya. Minsan na nagkamali si Alfred noon kay Angel, kaya naman, dahil sa konsensya siya na mismong nagpakalayo-layo noon. At labis siya nagsisi dahil nalaman niyang nakaribal pala sa puso ang pinsang buo niyang si Russell. Pero nang malaman niyang mahal na mahal ni Russell si Angel, na higit pa sa pagmamahal niya, natuto na siyang magparaya. Dinig na dinig ni Alfred ang pag-uusap ng mag-amang Russell at tito niya. Dad, sinetap ako ni Diane. Sr. Maximilian wanted me to marry his daughter. Walang nangyari sa amin ni Diane. Hindi ko siya mahal. Si Angelica Madrigal lang mahal ko. Kung may gusto akong pakasalan, siya lamang yon. Russell said cryingly. Paano kung singilin tayo ni Sr. Maximilian? Wala tayong pambayad. Pabagsak ang ating company. I cannot afford na mapunta sa wala lahat ng legacy ng ating pamilya, Russell. Just marry her and then file an annulment afterwards. Labis na nasasaktan si Russell noon. Alfred wanted to save his cousin pero wala rin siyang sapat na halaga noong time na yon, and so he did something. Kumuha si Alfred ng marriage certificate. Lihim niyang pinapirmahan kay Russell. What's this? Russell asked and wanted to read that certificate. Nagmamadali kasi ito para sa board meeting. Just sign it. Promise, hindi kita ibebenta. It's a business proposal for our target investors. It's a rush. Just sign it before they'll change their mind, sabi ni Alfred. So Russell signed it. Maraming papeles na pinipirmahan si Angel noon. Akala niya, annual sales report pa rin ang isang marriage certificate na sinadyang isingit ni Alfred noon. So she did sign it. Kaya naman piniregister na ni Alfred ang lahat ng palihim. It was legal and now he have it. That marriage certificate of the two innocents. How could Angelica be a mistress when she is the legal wife? Seryosong sabi ni Alfred, and now, he is ready to send Russell a copy of that certificate.